Sanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy! 1 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isang panibagong kaso ang ikinakasa ng Pilipinas laban sa China. At ito ay may kinalaman naman sa pagkasira ng mga coral sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, nagdesisyon ng Marcos Administration na ituloy ang pagsasampa ng environmental case laban sa Benjing. Saan? Benjing. Sa International Tribunal sa unang bahagi ng 2024 habang kumakalap sila ng matitibay na ebidensya. Sinabi ni Boying, sino? Si Benjing, na maraming dapat sagutin ang China sa hindi mabilang at hindi masukat na pinsalang idinulot nito sa kapaligiran o environment ng Pilipinas, at dapat malaman ng buong mundo kung paano ito winasak ang yaman dagat ng bansa. Matatanda ang nasa video. Yeah. Video. Ito, ayan, no? Yan na, okay, nakikita ho natin, no, sa mga nakasubaybay sa DZRH teleradyo. Yan. Ito po ang video mula sa underwater survey mission ng Philippine Coast Guard. Ito ay isinagawa noong September 18. Makikita ang mga durog at sirang coral bed malapit sa Rosal Reef at Escoda Shoal na matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Waterworld talaga. Ayun, kita parang ginawang panambak yung yung mga corals. Grabe. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Umpisa na to ng long weekend. Umpisa na. Yung mga nag-file ng leave dyan, pwede na kayo umalis ngayon. Oo, sabi nung iba, anong umpisa? Nung kahapon pa kami nag-umpisa. Meron palang mga eskwelahan kumbatsero, lalo na sa public school, na
ang last day ay Wednesday pa. Wednesday nung pa. Miyerkules pa. Magaling din. Tapos na sila sa mga examen nila. Magaling, Sa mga magaling. examen nila. Kaya pala kahapon nagre-report ng ating mga RH reporter na may napapansin ng Yung pagdami. ng mga bumibiyahe. Sa kanya, nasa byland, byland. Ano ba, yung mga magbubus. Yan, no. Sa aeroplano kaya, tama-tama, kumbachero. Ayan. Nasa linya na natin ang General Manager ng Manila International Airport Authority, si Sir Brian Co. Sandali po lamang. Sir Brian, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Katunying at Ka Jerry. At Morning, salamat GM. na maimbitihan sa yung unang unang programa. Mga unang minuto. Sa unang kabubukas pa lang namin kasi alam namin busy kayo kaya bago kayo makapunta pa diyan sa makapag-ikot-ikot diyan, inuna na namin kayo. Kumusta po ba? Meron na po ba kayong napansin na significant increase sa dami po ng pasahero? Tama po kayo. Actually, we were expecting talaga that it will start early. So, in fact, yes, pasahero na gumamit na NAIA, as much as 120,000 passengers po ang dumaan kahapon sa ating 4 na terminal sa NAIA. 120,000 na pasahero. Yan po ba extraordinary po ba yan kumpara sa yung average daily number of passengers? Naku, napuputol napuputol yung linya namin, yung linya nyo sa amin na GM. Hello? Ayan. Go ahead po. Yan po. Yes sir, what we're expecting po dahil medyo mahaba-haba yung weekend, medyo na-spread out po yung paglalakbay ng ating mga pasahero. Kaya hindi siya parang naipon na sabay-sabay silang biglang Yun. day. So medyo staggered po ang pag-alis. Although we are seeing that the first 3 days, itong Friday, Saturday, and Sunday, yan yung pinaka-peak natin para sa mga papaalis ng Maynila. Opo. Pero yung 128,000, ano ho ba yun? Average, normal pa rin ba? Medyo normal naman po sa atin yun. So, on other days po, usually siguro nasa mga 115 tayo. So, mga 5,000 yung pinaasli. And today po, we're expecting siguro mga 10% increase from our normal Friday. Yun ba yung expect natin. Kasi nga dahil na-spread po, dahil napakahaba, may ibang aalis today, may iba siguro sa Lunes pa aalis after nila bumoto sa barangay election. Kaya medyo, nung tinignan natin yung booking ng airlines, medyo na-spread naman po ang travel plans ng ating mga kababayan at mga turista. Okay, ang kagandahan po ngayon pagka sinabing Terminal 2, ayan puro PAL yan saka PAL lang ito, no? AirAsia po. AirAsia. Alam mo na kung saka pupunta kong batsero Terminal 3, Cebu Pacific, tsaka yung ibang mga international flights. Tapos yung Terminal 4, ano po yung Terminal 4, GM? Terminal 4 po, yung mga Cebu Pacific na turboprop, yung mga maliliit na aeroplano, tsaka nandun din po ang Sunlight Air at tsaka ang Air Swift po. Ang mga binabanggit natin na yun ay yun po yung may domestic. Kasi yung Terminal 1... mga propeller aircraft. Yes. Terminal 1, yan po yung lahat ng international flights ng PAL at tsaka yung ibang airlines din naman po. May naliligaw pa ba ngayon? So, medyo wala na po ngayon. Alam na ng mga pasahero na kung saan ang kanilang mga terminal assignments. Pero naka-alert pa rin naman tayo. Naka-activate pa rin yung pag-a-assist sa kanila kapag napunta sila sa ibang terminal. Meron pa rin tayong mga shuttle na masasakyan ng ating mga pasaherong naliligaw po. Okay, ang susunod na tanong po namin yung pong mga patakaran dyan sa loob. Medyo nalilito ano po ba talaga dapat? Of course, hindi naman ninyo sakop to, bagamat kayo po ang pinakatatay dyan sa NAIA. Ang pagtatanggal po ba ng sapatos kapag ka po dadaan sa security, required? Bali, hindi na po 100% mandatory ang removal ng shoes. Ngunit meron naman pong programs in place as part of our security protocols na from time to time, meron tayong mararandom din po na based on the program, ma-identify na rin na nagtatanggal sila, pero hindi naman po lahat. At mayroon pa pong ibang machines tayo na naka-deploy dito yung OTS that requires foot removal kasi hindi pa niya nasa-scan yung
nasa ilalim po ng footwear natin. So ilang machines lang naman yan. Pero majority of the machines na nakadeploy, yung mga walk-through metal detector natin, hindi na po kailangan magtanggal ng sapatos ang ating mga pasahero po. So karamihan ay hindi na kailangan. Pero meron ho bang bansa na yung point of destination na nire-require ang airport na pagmumulan ng pasahero na paalisin ng sapatos? Meron din po tayong mga ibang bansa na medyo mas may strict na security process, katulad po yung mga papuntang USA, tapos meron tayong Australia, so may mga extra layers of security sila, pero that's on the before you go to the boarding gate na po. So hindi siya yung doon sa after immigration po. So doon mas mahigpit yun, US tsaka Australia. Australia and Canada po. And Canada. Canada. Para alam na rin natin. Sa bagay, GM, kami ni Kumbatsero, pag sinabing tanggalin sapatos, lumilipad pang... Walang problema sa amin sa sapatos. Ang inaalala ko, yung hahawak ng sapatos, baka mahilo siya. Kailangan lang, may face mask yung titingin doon at baka may maamoy na kakaiba. Dangerous goods po. Totoo po. Okay, doon po naman sa immigration, kumusta po ba? Gaano po ba kahaba ang mga pila ngayon? Ano po, itong sa immigration, we've improved significantly po because of this, yung STAR program, yung paglilipat natin ng mga flights. Dahil nga po naging all domestic na ang T2, yung mga immigration officers doon, more than 100 sa kanila, na i-redistribute sila sa T1 and T3. So very efficient na po in terms of scheduling ngayon. And sa T3 naman po, iba doon tayo lagi nagkakaroon ng mahabang pila. Since early this year, 26 counters lang po yung departure immigration doon, na i-increase na po ng NAIA to 44 counters. So malaking improvement at may mga nadagdagan tayong lanes, but at the same time, sabi ko nga, kahit madagdagan yung lanes, kung kulang yung tao, ganun pa rin. Pero dahil po na gawa natin itong pag-turn of yung Terminal 2 naging all domestic, talagang mas gumanda po yung deployment ng immigration. And yesterday, we were at Terminal 3 observing last night. Usually, peak po ng Terminal 3 hapon yan. Mga from 6 o'clock up to mga 8 o'clock. Never naman po humaba yung pila beyond yung sa gitna. Yung what we call as medyo moderate. Never siya naging heavy in terms of our classification. Malaking improvement na. Sa mga flights, GM, yung mga delays, cancellations? Sa flights, actually, sir, yesterday we operated 788 flights. Usually, we operate an average of around 750 lang po. But our on-time performance yesterday was 87%. So, medyo magandang rating po ito for an international airport. Ayos yan. Okay, last na lang po, GM. Yes po. Pwede bang tanggalin nyo na yung counter nung TSA? Sabi nyo, bawal na kayo dito para wala nang naniningil ng travel tax. Ang ibig ko sabihin, baka pwedeng i-require na po ang mga airline companies na isama na po sa kanilang ticket yung pong travel tax para hindi ulit-ulit ang pila. Tama po kayo. In fact, of course, nauna na tayo dyan way before in terms of the terminal fee po ng MIAA. Di ba, naka-integrate na po ito sa mga ticket ng airlines. Remember, 10 years ago, pipila pa tayo bago pumunta sa final security just to pay that 550 or 350. So yes, during our interagency coordination meeting last week, ni-remind po natin ang TIEZA to work with the airlines na gumawa na sila ng same arrangement. In fact, may mga issues lang na konting nirate yung airline, but sabi nga natin, lahat naman yan may solution. Gagawa lang ng patakaran who is eligible to be exempted from the travel tax and the others will pay. Or instead na lahat nagbabayad sa airport, baliktad na lang. Yung iilan na kailangan mag-refund, sila na lang yung kailangan pumunta sa mga refund counters. Saka luluwag din yung ang daming booth dyan sa airport para medyo may galawan po yung mga kababayan natin. Correct. Tama po kayo. Kasi nga itong travel tax, kahit naman po hindi siya naka-integrate, we would like to remind our passengers right now that they can actually pay for it online through tieza.gov.ph in the meantime kasi ito pa yung napapansin niya na pag nag-check-in kayo, sasabihin ko niya, balikan niyo po yung boarding pass niya, pumunta muna kayo sa TIEZA counter. Tama. Ganon ang experience natin. So kailan po ba natin naasahan na yung gano'n na, yung integrated na po yung bayad?
na-update lang po tayo ng kasama natin sa Department of Tourism na talaga may effort sila. But today po, this morning, I will have a meeting with the DOT. I-remind ko po and try to get a timeline kung kailan natin magandang ma-integrate po itong Philippine Travel Tax sa tickets ng mga airlines po. Ayun, Yes, sir. oo. Okay, may pagbabago na ba o ano pong advisory natin sa mga pasahero? Ganun pa rin ho ba yung allowance? Time allowance, halimbawa ang flight ay Domestic. domestic alas International. 12 ng tanghali, 3 hours o ba o pwede na yung 2 hours na lang okay na? Pagka sa regular naman po yung namin, yung movement na recommendation. So, 3 hours for international flights po at 2 hours, for Sa domestic, domestic. flights. Especially that siguraduhin lang natin nandun tayo sa counter on time before it closes and make sure kompleto pa yung documents. And of course, we remind our passengers na to incorporate yung possible travel time nila going to the airport para po hindi sila nagmamadali na last minute po silang darating sa ating mga terminal. 3 hours tsaka 2 hours yan before the flight, GM may mga makakainan ba kaming sapat dyan? Meron. Dagsa ang mga pasahero dyan. Opo, meron na Terminal 1. Baka naman kulang ang mga tinapay dyan. Tsaka Kompleto naman po yung ang menu ng isa sa mga leading food establishment sa ating mga terminal. Ayun. Maraming salamat po, GM Brian ko. Alam namin busy kayo sa mga araw na ito at mga susunod. Thank you. Magandang Thank you, umaga GM. po. Okay, thank you po at magandang umaga. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZL. Alam nyo na ha, sa mga bibiyahe, alam nyo na kung ano mga dapat gawin. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check is ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang ating ACS Headlines. Pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos kada kilong bigas tinupad ng provincial government ng Cebu. Pilipinas magpapadala ng 500 skilled workers sa Austria kada taon. 750 pesos na minimum wage isinusulong ng ilang labor group sa harap ng mataas na inflation. Pagmamaltrato sa mga bata sa ipinasarang bahay ampunan na bunyag sa pagdinig ng Senado. 77 katao inaresto sa tangkang pagnanakaw sa kumpiskadong goods sa isang bodega sa Pasay. At isang sextortionist. Yon. Sextortionist. Arestado sa Batangas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. 6:25 ng umaga. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabuddiha. Gising na ba kayo? Tinupad po ni Cebu Governor Gwen Garcia ang pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng 20 pesos kada kilong bigas sa bansa. Opo. Ayon kay Governor, ang Cebu ang unang makapagbebenta ng NFA rice sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayan. Ngunit, Ayan, limitado muna ito sa mga mahihirap na pamilya. Oo. Naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng pondong 100 milyong piso para makabili ng NFA rice at saka ito ibebenta sa murang halaga. Paliwanag pa ni Governor Gwen,
Ito ay isang province-wide program at ang Cebu ang unang magbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo tulad ng pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, may intervention ng local government. Hindi Ibig sabihin, hindi pwedeng market forces. Hindi ibig sabihin hindi market price talaga. Hindi talaga. Kumbaga isa-subsidize ng gobyerno. At sa pagkakataong ito, ang city government ng Cebu, provincial government ng Cebu ang gagastos. Yan. Ayun. Congratulations! Ay, mga taga Cebu. Samantala, magpapadala ang Pilipinas ng 500 skilled workers sa Austria bawat taon. Austria. Di gagawa ng sausage kaya sausage yan, para kaya nga nauso yung Vienna sausage. Ayon sa Migrant Workers Department, pumasok ang gobyerno ng kasunduan sa Austria para sa employment ng mga Pilipino professionals at skilled workers. Layo nitong tugunan na hanggang 200,000 demand sa trabaho sa Austria sa linya ng healthcare, construction, engineering, information and technology, tourism, hospitality, at paggawa ng sausage. Hindi po kasama. Ang bihira naman. Dapat kasama yun. Tiniyak sa kasunduan ng proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga OFW habang sumasailalim sila sa skills assessment, education, and equivalence training. Alas 6:28 na ng umaga. Naimbag bigat kayo amin na po, agreeing kayo, gising na. Sinusulong po ng ilang labor groups na itaas sa 750 pesos ang arawang minimum wage sa buong bansa. Ayon kay Attorney Luke Espiritu, Pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, panahon ng itaas ang sweldo dahil patuloy ang pagsirit sa presyo ng mga bilihin. Sinasaktan umano ng helper na kinilalang si Kuya Eddie. Si Kuya Eddie? Si Kuya Eddie, maganang pingkok pala nito. Napakasakit naman yan, Kuya Eddie. Kaya nga dati, nako, Kuya Eddie ha. Sinasaktan umano ng helper na kinilalang si Kuya Eddie ang mga bata na nasa custody na ipinasarang bahay ampunan na Gentle Hands Inc. sa Quezon City. Ganda pa naman ang pangalan Gentle Hands. Magaan pala ang pingkok. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ng Senado nang ipakita ni National Authority for Child Care Executive Director Janela Estrada ang video ng mga pag-uusap nila ng mga batang sinagip sa bahay ampunan. Batay sa pahayag ng mga bata, ginugulpi sila, sinusuntok at pinapalo ng tsinelas ni Kuya Eddie sa halip na iparamdam sa kanila ang pagmamahal. 6:29, napigilan ng Bureau of Customs ang tangkang pagnanakaw ng mga customs seized goods sa isang warehouse sa Pasay City. Naaresto po ang 77 katao kabilang ang 67 Pinoy at 10 Chinese nationals. Nabilang pa yung Pilipino dito. Ilan? Oo, 77 yung naaresto, 67 ang Pinoy at 10 yung Chinese nationals. Dapat detalyado dapat detalyado. Ito, ang binanggit na lang ay yung 10. Yung 10 Chinese. Bahala na silang mag-deduct. Ayon kay Customs Intelligence and Investigation Service Director Vern Enciso, ikinandado nila ang nasabing bodega sa isinagawang operasyon kontra intellectual property rights infringing goods, partikular ang mga clothing apparel, footwear at mga bag. Huli sa akto ang 77 suspect habang tinatangkang itakas ang forfeited goods mula sa upper floor ng warehouse hanggang sa ground floor. Inutos ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na kasuhan ang mga naarestong suspect. Isipin mo to, nakumpiska na po ito ng customs ha. Oo, ang lalakas ng loob. Nakumpiska ng customs tapos ipupuslit pa. Gusto nilang ipuslit, nakawin. Ano ba kasi ang proper disposal niyan? Ng mga nakumpiska na yan, yung mga forfeited na yan. Ano mga kargamento, kumbachero? Yung mga forfeited na mga damit, mga sapatos. Mga branded ba yan? Mga branded yan, mga bag. Hindi fake ha? Hindi yung imitation? Louis Vuitton mo? Oo, hindi ba gano'n? Hindi, gano'n ang saan ba makikita yan? Saan ba yan? Interesado pala. Alas 6:31 ang ating oras. Diyos Maraynaga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Arestado ang isang lalaki sa Batangas City matapos pagbantaan na ilalabas sa Facebook ang mga larawang hubad.
hindi. Ng isang 23 anyos na babae. Kinilala ang suspect na si Edmark Almares, 23 anyos, na dinakip matapos na tanggapin ang mark money mula sa kanyang biktima sa ikinasang entrapment operation sa isang restaurant sa barangay Kumintang, Ilaya. Batay sa investigasyon, hinak ni Almares ang FB account ng biktima at nagbantang ilalabas ang kanyang mga larawang hubad. Dati larawang kupas lang yun. Ito, larawang hubad na. Sa social media, kung hindi magbabayad ng 10,000 piso. Ayun, hinak. Ibig sabihin, hindi sila magkakilala. Kaya lang, ano bang larawang nandoon? Hubad. Ibig sabihin, kapag ipinost mo sa Facebook, nakakita na iba yun. Pinakita mo na yun. Bakit naman tatakutin pa niya yun? Baka sabihin ng babae doon, ay pakita ko na yun hindi, natakot. Natakot? Nagsumbong sa pulis. Meron bang baka meron siyang album na mga larawang hubad sa Facebook? Meron kasing meron bang naitatago ng ipinost pero hindi makikita? Meron kasing pinopost ko ang tawag doon private. Ipinost pero private? Private, pero ang makakakita lang yung mga gusto mo lang makakita. Hindi ba alam yun? Hindi ko alam yun. Ba't mo pa ipinost? Adi, isend mo na lang ng rekta. Paginawa kong buhay ito. Para naman kumita yung Facebook sa kanya. Susunod! Tito Boy! Yan daw pong biyahe papuntang Ilocos. Aba, fully book na. Naku po. Naimbaga-bigat po, apo. Ito, mayroon ng announcement, kumbatsero, ang Palasyo ng Malacanang tungkol sa November 3. Ano? May pahayag pa ang Malacanang mula ko mismo kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa pamamagitan ng isang text tungkol sa November 3. Abangan po niyan. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33. This Dos Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:38 na po ng umaga. Tuloy ang ACS Balita. Fake news ang report na idineklarang holiday ang November 3 at sinuspindi ang trabaho sa gobyerno at pasok sa mga paaralan mula alas 12 ng tanghali ng October 31. Ulitin lang natin baka medyo nalingat kayo. Fake news! Ayan, kaya ang sabi ho ng Malacanang, ang November 3 is not is not ang Nobyembre 3 ay hindi a holiday. Hindi pista opisyal. Yan po ang nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin dahil ang dami daw pong kumakalat ngayon sa social media at mga chat groups na may parabagang totoo yung order na may pirma pa niya na holiday daw po yung November 3. Hindi po yan totoo magsibalik na kayo dito ng November 3. Pumasok na po kayo. Bagamat yan Friday at ipit. Nasa inyo na rin. Nasa inyo na rin yun. Mag-file na kayo ng leave ngayon pa lang. Ayan. Alas 6:39 ang ating oras. Inaasahang papalo sa 1.6 million ng mga pasahero sa PITX, Parañaque Integrated Terminal Exchange, na magsisiuwi sa probinsya para sa barangay at SK elections at undas. Sinabi ni sa DCRH ni PITX Corporate Affairs Head Jason Salvador na lolobo ang passenger volume mula ngayong araw hanggang November 6. Ayan, mula kailan? Mula ngayon. Ngayon pala. Hanggang November 6. Ayan. 6:39 ng umaga. Oy, Mami Lindia Pinzon Ventura. 80th birthday mo pala ngayon. Ito ang laging nakatutok sa atin, kumbatsero. 80th birthday? 80th birthday ni Mami Lindia Pinzon Ventura. Nagja-jogging habang nakikinig sa 2x2. Alam mo na, kaya napakaganda ng katawan ni Mami. Hindi halatang 80 na pala. Attorney Raymond Ventura, thank you po sa pagpapaalala sa amin. Andito na siya, kumbatsero. Lalo na po sa mga Ilocano na imbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon! Gising na! Yung daw pong partas, hindi ba yung partas kay Chavit? Ano ba yan? Chavit may-ari niyan ang alam ko Yung pong partas dyan sa Pasay, fully book na raw po.
fully book na. Paano yung mga walk-in? Alamin nga natin ang balita mula kay RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel! Katunying at Jerry, fully booked na ang ilang biyahe ng bus ng Partas dito sa may tramo sa Pasay City. Ayon kay dispatcher in charge, Ronald Padre, naireserba na ng mga mananakay ang mga available na biyahe pa norte at maging pa hanggang Mindoro. Pero tiniyak ni Padre na hindi maubusan ng biyahe yung iba pang mga pasero, lalo na nga yung mga mag-walk-in. Tiniyak kasi ng Partas na ilang oras lamang ng biyahe ang pwedeng i-reserve online, kaya may mga masasakyan pa rin ng mga pasero nga last minute na uwi para sa long weekend. Pakinggan natin si Padre. Oo sir, meron na po. Biyaheng Mindoro po, Bigan, Lawag, Abra, fully booked na po. Pero may additional po na bus para sa mga mag-walk-in. May mga additional na bus. So hindi sila mangangamba na baka mawalan sila ng biyahe? Ay hindi po. Kaya pwede po silang mag-walk-in po. Yung mga fully booked sila yung mga nag-reserve? Opo, sila po yung mga nag-reserve. May mga slot lang po na mga oras na pwedeng i-reserve. Hindi naman po lahat ng oras namin na biyahe nare-reserve. Samantala, nakapukaw naman sa ating atensyon, Anthony at Jerry, itong Mala Airport na waiting area na mga mananakay sa Partas. The aircon kasi ito. Nakakapukaw nga talaga ng atensyon yan. Mala Airport, ha? Mala Airport, the aircon. May mga air condition. Mga telebisyon na may iba't ibang channel. May fast food chain. May cable ba? May cable? May cable? May cable. Ilipat mo na sa DCRH. Lipat na yan. Pakialam mo. Paparamdam na nga ako bakit wala sa DZRH Meron ding fast food chain at may dalawang palapag, 2 floors. Itong 2-story aircon waiting area ay libre umano sa mga pasahero na ang ilan ay nasa dadagsam mula pa mamayang alas 3 ng hapon. Kanina naman sa isa nating dinaanan sa 5-star EDSA tramo, ganun din. Pabugso pa lang din yung dating ng mga pasahero ngayong umaga. Subli mo ng duminsa, pagtapos pa. Ang 5-star ay biyahing ano naman yan, Eniel? Biyahing ano yan, Central Luzon at Norte din. Norte din. Yung nasa tapat, yung super linis, nakita mo ba? Super linis. Din yun sa kabila sa tawid. Super line. Akala mo madumi ha. Hindi madumi yan. Super linis yan eh. Ay wala, tinalo na ng Partos yung super linis. Yung super line. Wala silang 2-story aircon aircon waiting area. Pinakita mo na ba yung bus ng Victory Liner? Oo, yung pwede kang humiga, pwede matulog na nakahiga talaga. Yung Pabagyo naman yun. Bagyo. Pero tingin ko mas bagay yun sa Kwan. Royal, long haul. first ever Royal Class sleeper bus to Baguio ng Victory Liner. Katunying at Jerry, marami nagre-reklamo rin sa Victory bus na yun. Bakit? Kasi isa lang yung pwede hubiga gusto mo pa may kayakap Hindi siya first time na may deluxe na uri ng bus yung Victory. In fact, yung mga biyahe nila pa Baguio, kung di ako nagkakamali, mayroon na talaga silang mga bus. Pero ito, for the first time, naihiga. Nahihiga talaga. Nahihiga. Pero ang biyahe sa Baguio ngayon, ang bilis na lang bilis, siguro mga 4 na oras. 4 na oras. Mahaba na yung 4 na oras. Pero yung Ilocos. Ilocos kaya. Yung Partas ba, wala silang ganon, yung sleeper bus? Ay, meron sila dito wala silang gano'n na uri ng bus Meron sila dito yung pinagmamalaki of course ng Partas Yan. Yung pinapakita ba natin yan yung Victory Liner? Victory ba ito Mother? May pinapakita tayo ngayon dito Ito yung Victory siguro. Baka nalilito na yung mga kabayan. Baka hanapin sa Partas na. Mga taga-TV. Pero hindi, recliner seat lang yan Walang higaan sa Partas mga kababayan. Merong higaan sa Partas sa kanilang waiting area. Ayun, pwede ka matulog. Pero yung upuan, nire-recline naman ng konti. May mga... siguro, Pero tiyakin mo lang na yung nasa likod mo ay hindi mo pa naiipit, baka nakaipit na yung leeg. At hindi buryong hindi yung nagbabagyo dahil gusto mag-move on. Kung hindi gano'n, baka buryong yan at ikay matampal kapag ikay pumilata bigla. Pero yung muna yung latest kahapon at Jerry sa PITX, napansin natin na yung Pabagyo rin yung patok. Buti na mabilis yung Victory Liner. Pabagyo rin yung mabilis fully book doon sa PITX. At hindi lang natin alam, dahil ang sabi kahapon ni Sir Jason Salvador, starting today nga,
Inasang dagsa ng mga tao, may 100,000 a day na foot traffic at inasang papalo sa 1.6 million during the span of this long weekend para sa barangay at SK elections maging sa panahon ng undas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Edniel. Susunod, Dito boy! isang Lady Cup. Nasibak. Lady Cup. Uy, bakit? Nasibak. Bakit? Dahil sa isang vlogger na pogi. Nako. Ganun. Dahil sa isang vlogger na pogi, isang Lady Cup nasibak. Yan ba yung sa police operation? Yes. Na-live Oo, ng vlogger? na-live. Nako. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 646. Makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita. Sinibak sa pwesto bilang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG, si Police Captain Michelle Sabino, bunga ng pakikipag-collab sa vlogger na si Rendon Labador. So meron din siyang YouTube? Hindi, ibig sabihin nag-collaborate lang sila para ma-cover na isama nga si akala ko may YouTube din siya. Pareho silang nag-live. Hindi pala. Hindi naman, hindi ganun, kumbachero. Si Captain Sabino daw po kasi ang nagbigay ng go signal kay Rendon. Ayun. Para isinama siya. Isinama siya sa dun sa raid. Kaya nga, 'di ba 'yan ang tanong natin kahapon. Paano nakapunta ron? Paano nakasama sa operasyon yung vlogger? So may nagbigay ng may nagpahintulot sa kanya. Na sumama. Alam nga namang sumama na lang basta-basta din yun, ano? So, sumama, kaya lang, dahil nga hindi naman journalist tong si Rendon, vlogger po ito, nung nandun na siya, hi guys, nag-live na. What's up guys? What's up guys? Nag-live na si Rendon, kumbachero. Ni-live po niya yung raid sa isang lending company sa Makati at ipinakita ang mukha ng mga empleyado na ikinagalit ng kanilang pamilya. Ayun, ang sinasabi natin. So kasi dumadami ngayon ng hi guys. Hi guys Yun ang kaibahan ng journalist malaki sa mga gumagamit lang ng social media at umaakto bilang mga reporter. Parang hindi po siya ganun. Well, hindi naman natin sinasabing mahirap ang pagiging journalist nga, wala ngang lisensya yan wala ngang board exam ang journalism. Pero nagsusunog ng kilay ang mga nag-aaral diyan, mass comm journalism, 4 na taon para matutunan kung ano talaga yung mga dapat na ginagawa ng isang mamamahayag. Yun tama. At merong nangangasiwa, merong editorial supervision, may management na sumisita. Kapag sinabing, "Hoy, Rendon, mali yan. Huwag mong ilalive yan." Dahil si Rendon walang ganon, hindi niya alam. At huwag kang mag-alala kang batyero, napagsabihan ko na magkaharap kami. Pero ang mas dapat natin pagsabihan si Kapitan. Kapitan, you should know better. Ayun. Nobody knows better. Mas alam mo dapat ang ginagawa, ginawa. Tama yun. Alam mo dapat na mali yung pagsasama ng vlogger sa raid na yan. Actually, kung batyero, ako nga kung talagang si Rendon daw kasi ang nag-tip sa otoridad doon sa illegal activity. Yung familiar kayo dito, yung mga lending. Ako katakot-takot ang natatanggap kong message. Marami naman talaga na may utang daw sa kanila yung ganito. Ikaw ang sisingilin. Kung ano-ano pa. Parang siya po ang nag-tip nun sa Anti-Cybercrime Group
So in-inform lang siya ng pulis na meron na kaming gagawin ganito. Eto na. Kaya lang, pwede ba sumama? Sige, sama ka. Sige. Hindi nila alam na ila-live. Ayun, go, nadali. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, 7 minuto bago alas 7 ng umaga. Standby, RH Reporters. Balitang Ito po ang latest. Mukha daw pong may nakaumang na tapyas presyo. Rollback. By next week. By next week. So ang gagawin nyo muna ngayon, pa one port lang muna. One port lang. Wag muna wag full tank. Dahil meron tayong, sigurado yan, every Tuesday naman yung pagpapalit ng presyo na yan. Lieutenant General June Pascual, magandang morning at happy long weekend, sabi niya. Happy long weekend. Papunta na. Ganon din si Kuya Noel Ignacio. Kumusta ba si Doktora Mina? Kumusta ba ang pagbubunot ng ipin dyan? Hinay-hinay lang ha. Lalagyan yung konting anesthesia para hindi masakit. Kahit konti lang. Si Mayor Kevin Anarna, birthday ngayon ng Silang Cavite. Mayor Kevin, magandang morning. Happy birthday. Kumusta ba mga alaga nating ibon dyan? Ayan, Ibong Anarna. Tanungin natin si Ellen. Si Ellen Anarna. Ano niyo ba, Mayor? Si Ellen. Bali, bayaw mo na ngayon si Derek. Sabi siguro, hindi ko makamag-anak yun. Yung kumbatsero, kaya ako nabanggit, itong Silang Cavite, na alam niyo naman, magkarugtong po yan, Silang, saka po yung Tagaytay. Ang dami pong mga lugar dyan sa Silang Cavite, ang tawag nung iba, Tagaytay. Ang ibig ko sabihin, tara, punta tayong Tagaytay. Pero mag-breakfast tayo sa Tagaytay. Nung pala, party pa siya ng Silang. Kasi marami na ring naglagay ng mga doon. Yes, yung mga establishments, kumbatsero. Kaya nga yung mga... Pero yung bang lamig ng Tagaytay, ramdam na rin doon. Alam mo, may mga lugar nga sa Silang na mas malamig pa kaysa sa Tagaytay. Kaya pala sinasabi nilang, let's eat to Tagaytay, pero nasa Silang. Nasa Silang, kumbatsero. Let's go to Tagaytay, pero nasa Silang. Sa kumbatsero, doon sa mga investors natin, at mga magre-renta o kayo bibili ng property, mas murang di hamak sa Silang kaysa sa Tagaytay. Siyempre, siksik na doon sa Tagaytay. Kaya ngayon, itong Calax naglagay pa ng mga bagong exit dyan. Kaya Silang ang diretso nun, yung Calax. Kaya kung nangangailangan ho kayo ng lupa, PM is baki. Nagbebenta lang pala ng lupa. At magandang umaga rin pala kay Marcia Martina, Baby Zia, happy birthday, Baby Zia. Yung mga ng GMA Cavite, happy birthday. Yung mga matitigas ang ulo na daan sa busway diyan sa EDSA. Lagot kayo. Ang gusto pa lang mangyari, taasan na ng ang multa diyan mula sa 5,000 piso. Itaas na sa 5,000 piso hanggang 30,000. 30,000? Depends sa number of offenses. Matindi. At revocation of license. Matindi. Doon sa mga mapipilit na tulad Big time Bernard. Big time Bernard. Ayan, lalo na doon sa siguro doon sa kumbatsero yung parting may barrier. Doon sa may guhit lang, minsan medyo mag-chill lang tayo doon mga enforcers. Pero kapag ando na mismo sa may barrier at papasok ka pa, grabe na, sobra na yun. Iba na yun. Pan 30,000 talaga yun. Ayan ranging from 5,000 to 30,000 pesos. Tapos meron pang suspension or revocation of license. Yan, sa mga matitigas ang ulo. Ayun. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Dos. Kuya Mel Magno at sa mga taga BCIU Sunriser Terminal 3, magandang morning, lalo na kay Attorney Tacorda na head ng Immigration Interpol. 7:04 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy, 9 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Uy, happy birthday nga pala kasi wala tayo bukas. Batiin na natin ng happy birthday si Senator Alan Peter Cayetano. Oy, Senator Alan Peter Cayetano, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Yun. Wala ba tayong balot dyan? Senator Alan, at magandang morning din kay Mayor Lani Cayetano. Kumusta na po ba kayo ni Mayor Abby Binay? Friends na ba kayo? Friends na po ba kayo? Mm-hmm. At birthday din pala ngayon ni Mayor Vic Amante ng Sarao. Hindi. Vic Amante, Amante tsaka Sarao. Mayor Vic Amante ng San Pablo City. Binabati ka ni Kuya Danny Flores. Ayan, at magandang umaga rin kumbatsero kay Secretary Dong Mendoza ng at syempre, Malacanang. Birthday ni Mayor Along Malapitan. Ngayon, ngayon ang kainan, Mayor. Bigyan naman. Mayor, bigyan naman. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, rollback sa presyo ng produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Mindanao Railway Project tuloy. Hinahanapan na ng pondo ng pamahalaan ayon kay Yusek Cesar Chavez. China kakasuhan ang Pilipinas ng environmental damage sa International Tribunal sa susunod na taon. Mga motorista na bulaga sa pagkukumpuni ng DPWH sa Rojas Boulevard EDSA flyover sa Pasay City, matinding traffic. Pulis na bumaril at nakapatay sa kanyang bayaw sa Pasay, arestado sa Laguna. At pulis, person of interest sa nawawalang beauty queen sa Batangas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang 7:12, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Nakaamba ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo batay sa 3 araw na trading sa world market. Sa pagtaya ng Department of Energy, higit piso ang posibleng maging rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Habang meron namang pagtaas ng 22 sentimos sa presyo ng gasolina. Ang panibagong rollback ay bunga ng naibsang pangamba na kumalat ang gulo sa gitnang silangan na maaaring makaapekto sa supply ng petrolyo, huminang konsumo ng langis ng Amerika at hindi magandang economic data ng ilang bansa sa Europa. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Transportation na tuloy ang konstruksyon ng Mindanao Railway Project. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Yusek Cesar Chavez na bagamat may problema sa funding, hindi nagbabago ang intensyon ng pamahalaan na ituloy ang proyekto. Hindi na rin umano nakapagtataka na hindi na interesado ang Philippine government sa usapan sa China dahil walang usad sa mga naunang napagkasunduan. Hinihingaan ng Department of Transportation ng makailang ulit noong 2021, noong 2022, ang Chinese government na magpadala na kayo ng shortlist para masimulan. So mula noon ho, hanggang ngayon ay walang pinagdadala ng shortlist. Ibig sabihin ay wala talagang intensyon ang China na bigyan ng pondo kung kaya't hindi nakapagtataka kung ang ating pamahalaan ay nagsabi ng hindi na kami dyan interested sa una nating usapan. Anong pala nangyari parang, dyan? pinaasa ka lang eh. Tapos dribble ka. Ayun. Tama lang. Humanap na tayo ng ibang kausap. Mahirap yan. Nabibitin pa yung proyekto dahil sa kanila. Ayon kay Yusek Chavez, may ilang business model ang tinitingnan kung paano popondohan ang Mindanao Railway katulad ng ginawa sa Manila Calamba, Manila Malolos at Baclaran Cavite.
Ang timetable dyan ay ngayong taon na makapag-desisyon ng national government. Ay, Ang isang salamat. paraan, pag-desisyon, ang step 1 ng pag-desisyon ng national government ay sabihin sa China. Chinese government na tama na at maghahanap na kami sa iba. Parang gano'n. Si Yusek Cesar Chavez. Alas 7:14 na ng umaga, target ng Pilipinas na kasuhan sa susunod na taon ang China dahil sa pagsira ng kalikasan ng bansa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang environmental case ay iaharap sa International Tribunal. Sinabi ng kalihim na panahon na upang malaman ng buong mundo kung paano winasak at sinalbahe ng China ang coral reefs at iba pang yamang dagat sa West Philippine Sea. Maraming motorista ang naperwisyo sa matinding traffic na idinulot ng ginawang pagkukumpuni ng DPWH sa Ross Boulevard EDSA flyover sa Pasay City. Ayon sa ilang motorista na naipit sa traffic kahapon, wala man lang ginawang abiso ang DPWH bago isinagawa ang pagkukumpuni. Isinara ang southbound ng flyover para bigyang daan ang installation of expansion joint na tatagal na hanggang sa November 12. Kailan? November 12. 12? Matagal pala. Matagal. Pinayuhan ng mga motorista, pinapayo ng mga motorista sa northbound na dumaan sa EDSA Flyover Service Road, habang mga nasa southbound ay maaaring dumaan sa Buendia Flyover Service Road at mag-U-turn sa Buendia patungo sa Macapagal Avenue. Hawak na ng mga otoridad ang pulis na nakapatay sa kapatid ng kanyang live-in partner sa Pasay City. Ayon kay NCRPO Chief General Jose Melencio Nartates, nahuli sa Police Staff Sergeant Ruel Lacuesta sa Cabuyao, Laguna. Batay sa investigasyon, alauna ng madaling araw nang mabaril ng sospek ang kapatid na lalaki ng kanyang live-in partner na si Ramon Teves. Bayaw niya. Sa report ng pulisya, nakikipaghiwalay na kay Lacuesta ang kanyang live-in partner na naging dahilan upang ito ay magalit at mamaril. Nadoble ang galit nito nang i-report ng kanyang bayaw sa barangay ang pag-aaway nila ng kapatid nito. Samantala, isa ring pulis ang itinuturing na person of interest sa kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon dyan sa Tuwi, Batangas. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Police Regional Office Director ng Region 4A, ang impormasyon ay galing sa text message na tinanggap ni Ching Ching Camilon, kapatid ng biktima o kapatid ni Catherine, mula sa isang malapit na kaibigan. Batay sa text message, may relasyon itong beauty queen at ang pulis. Sa katunayan, galing sa hindi pinangalan ng police officer ang SUV na ginamit ng biktima noong October 12 nang ito'y huling makita. Sinabi ni Lucas na nirelieve muna sa pwesto ang nasabing opisyal habang gumugulong ang investigasyon. Si Sir nakapagbibigay ng SUV. Iba ka, Sir. Sir, Bekenemen, Sir. Si Sir, anong ranggo, kumbatsero? Hindi binanggit din na kumbatsero. Sinabi ni Lucas na nirelieve muna sa pwesto ang nasabing police officer habang gumugulong ang investigasyon upang hindi nito maimpluwensyahan ang kaso, at inilagay na ito sa custody ng Regional Personal Holding and Accounting Unit. Si Camilon ay kandidata sa Miss Grand Philippines 2023 at dati siyang grand winner sa Binibining Batangas Quarantine noong December 2020. Ganun pala. Pwede kayang i-text sa atin ni Mr. Traviesa itong kung sino ito? Sinong Traviesa? Si Check T. Talay? Para malaman natin kung sino yung officer na yan. Kachek, i-text mo nga sa amin. I-text mo sa amin kung sino ba yung officer na yan. Pag na-i-text mo yan, Kachek, alam na this. Yung mga traviesa mo, walang problema. Walang problema. Kinonta ko na si Henry Uri. Susunod! Tito Boy! Sino daw tong actor politician na masyadong conscious sa harap ng camera pagdating sa kanyang anggulo? So siguro, ito ba, kanan ba yung anggulo? Yung mga conscious na ganyan, may side na ayaw ng, halimbawa, nakatagilid na sa kaliwa. Hindi, ayaw ko yan. Medyo mataba yung medyo lumalabas ang baba ko dyan. Ang baba ko dyan. Tapos dito, ito. Ganun din Pareho din Sir, pwede ilawan ko na lang yung taas. Pero, sir, full shot po ito. Paano yung tiyan nyo? Hindi, papayatin mo ako. Hindi pwede. Gusto ko may abs ako. Ay sir, hindi po kayo dapat sa amin nagpunta.
kay Belo kayo nagpunta. Ating Irene Messina, magandang morning Kuya Els Bartolome. Kuya Els, alamin natin yan. Yan, yung balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:19. This time check is Flash Report. Flash Report! Antindi, kumbachero. Hindi pa mag-i-eleksyon pero meron nang dinisqualify ang COMELEC. Bilis ha? At ang mas matindi, ang dinisqualify, may gatas pa sa labi. SK chairman candidate kumbachero. Anak na. Yan na natutunan ng mga bata. Talaga naman. Alamin natin ang balita mula kay RH5 Al Gonzalez. Kaminban! Jerry at Anthony hindi na mari pang tumakbo dahil tuluyan ng disqualified bilang kandidato sa pagkasangguniang kabataan ng Barangay San Bartolome, Quezon City. Ang isang SK chairman candidate dito sa 7 pahinang desisyon ng 2nd Division ng COMELEC na hawak ng DZRH News. Tanggal na sa listahan ng mga kandidato ngayong barangay at SK election. Itong si Jodeline Bartolome Francisco, pirmado ni COMELEC Presiding Commissioner Marlon Cascuejo at 2 pang commissioner ang desisyon na kalalapas lamang ng election body. Vote buying ang dahilan. Anak ng bakang dalaga. Yan ang sinasabi natin. Bata yan ha. Vote buying? Vote buying, SK position to ha. Correct. Vote buying ang dahilan ng disqualification dito kay Francisco. Si Jared Anthony sa petisyon na sinampa ng isang RJ Laksa Lorenzo. Inireklamo nito si Francisco ng vote buying matapos nitong isponsoran ang grupo ng mga kabataan sa isang team building na isinagawa sa San Jose del Monte, Bulacan noong nakalipas na buwan ng Setyembre. Aniya, nakapaghain na noon ng Certificate of Candidacy si Francisco, kaya't may tuturing na ito bilang early campaigning. Matatandaan ko na ng sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na re-resolve nila ang lahat na nakahaing mga disqualification cases bago mag-Oktubre at 30. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! SK? Kandidato sa SK? Ito, yung mga tulisan, mga tahiran ng mga politiko, tingnan nyo yung Masdan ninyo ginawa nyo. Yung kayang nangyari dyan sa gawaan ng sardinas sa Navotas. Oo nga meron pala. din dyan. Meron ding namimigay ng pera, tig 300 to 500, inipon yung mga botante doon sa gawaan ng sardinas. Oo. Nako. Tapos nandun sa gawa ng sardinas may nakaipit. Pangunahing balita. Alas 7:26 ng umaga, nakiusap po si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza sa naghahabol na bidder na iatras na ang kaso laban sa kontrata sa supply ng driver's license. Umaasa ang opisyal na ikokonsidera ng All Card Incorporated ang apila upang maibsan kundi man agad na marisolba ang backlog sa driver's license. Ginawa ni ASEC Mendoza ang hakbang matapos pigilin ng hukuman ang pamamahagi ng driver's license plastic cards dahil sa petisyon ng naturang kumpanya. Dahil sa preliminary injunction ng Quezon City RTC, balik sa papel na lisensya ang ini-issue ng LTO habang nakapending ang kaso na iniharap ng naghahabol na bidder. Actually, hindi tamang tawaging losing bidder to Siya nanalo winning bidder. Siya ang nanalo, kaya lang siya naghahabol ngayon, ibinigay nyo sa iba. ASEC by Vigor Mendoza, maliho itong maliho yata yung report na nakarating sa hindi ito natalo ang bidder. Nanalo po siya, kaya po siya naghahabol ngayon, ibinigay nyo sa mas mahal. Sa supplier na mas mahal, hindi naman si Vigor Mendoza to DOTR to ang nagbid nito. Tapos ngayon sasabihin nyo,
i-atras na yung kaso dahil kawawa naman yung dahil nagkakaproblema kayo sa lisensya. Baka nga ang requirement sa bidding pamahalan. Pamahalan. Oo. Talo nga 'yun kapag pamahalan. Kung sa bagay, pwede naman ito ASEC Vigor Mendoza. Ito pong nangyari na to, ito, gagamitin din natin linya yung sinabi natin dun sa mga politikong nanghawa dun sa bata. DOTR, masdan nyo ginawa nyo. DOTR, ito, masdan nyo ginawa nyo, nananahimik yung LTO sa pagbibid. Nakialam-alam kayo, nakisali-sali kayo. Nung nagkakaproblema ngayon, yung bagong LTO chief, kawawa naman, sabi, please, nakiusap please, na lang. Baka pwede atras yun kaso. Kulang na lang maglumuhod. Hindi ba? Kasi siya inabot ng problema. Kasi nga, papel ang lisensya ngayon. Tingnan nyo po yan mga kababayan. Kung halimbawa lang kung halimbawa lang napapayag yung bidder na umatras sa kaso alang-alang sa pagmamakaawa nitong si ASEC Vigor Mendoza, di gano'n na lang gagawin natin sa gobyerno. Pero isuhin natin yung mga gustong sumali sa maayos at transparent na bidding, tapos pagka nagka-problema na dun sa proyekto, magmakaawa na lang uli tayo. Nako po. Ganun po mangyayari nun, mga kababayan. Kaya ito, sa totoo lang, total husgado na may hawak nito. May permanent injunction pong inilabas yung Quezon City RTC. Dapat dito may kasunod. Kasuhan yung mga taga-DOTR. Kasi meron ng basis Ito pong injunction na ginawa ng Quezon City RTC, basis na to na may kalokohan talaga. At ang tanong, magkano? Ayun, magkano ang talo ng gobyerno dito? Pangunahing balita. Alas 7:29 ang ating oras, nakaambang panibagong exodus o maramihang pag-alis ng mga Pinoy nurse mula Pilipinas patungong Amerika. Sa katunayan, sinabi ni Quezon City Representative Marvin Rillo na ngayon taon lang ay umabot sa halos 27,000 nurses ang kumuha ng US licensure test. Ayan. Ibig sabihin ang gusto talaga pumunta ng Amerika. Ayon sa Vice Chairman ng House Committee on Higher and Technical Education, ang bilang ay mahigit ng doble sa 12,400 na examinee o kumuha ng pagsusulit noong nakaraang taon. Sinabi ni Congressman Rillo na ang naturang figures ay palatandaan na nagbabadya ang panibagong mass migration ng Pinoy nurses sa Amerika. Mag-hire daw po ang Sandatahan Lakas ng Pilipinas ng mga cyber expert matapos ang serye ng panghahack sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., magre-recruit sila ng cyber warriors para sa bagong cyber command na haharang sa cyber hackers at fraudsters. Inamin ni Browner na halos araw-araw nakakaranas ang AFP ng mga tangkang pag-atake sa kanilang systems. Magluluwag-an niya ang AFP ng requirement para sa recruitment ng mga sundalo na tatao sa Cyber Command. Pinaiimbestigahan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang nabunyag na lateral promotion for sale sa Bureau of Fire Protection. Naku po. Mario Cepano, promotion for sale. Oo naman, Bureau of Fire naman to. Oo, ginawa ng kalihim ang hakbang matapos maaresto ang isang miyembro mula sa Muntinlupa Fire Station nag-aalok ng tulong para sa promosyon kapalit ng tumataginting na 200,000 piso. Ganon kamahal. Yun. Ang promotion. Inatasan ni Abalos ang BFP at ang PNP na tukuyin ang iba pang kasamahan ni Fire Officer 1 Ramses Paul Benipayo sa nabanggit na racket. 7:31 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Abangan nyo si Tito Boy Gonzales. Dahil siya po ay nagbabantay-bantay sa ilang terminal ng bus sa Maynila. At actor-politician, laging may problema sa mga cameraman. Dahil hindi makuha ang angulo niya. Medyo mataba. At Sinich Itich, isang taga-DPWH na may mga sangkot sa mga ghost repairs. Ghost repairs? Meron palang gano'n, Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:32.
Morning! Sabi niya, kailangan daw linawin ng COMELEC kung pwede pang magbigay ng mga propaganda material sa araw mismo ng halalan. Election Day. Election Day. Karaniwan bawal na yun yata. Parang narinig ko sinasabi ni Chairman sa mga interview. Kasi ang sabi sa section 261, na quoted sa calendar of activities ng COMELEC, it is an election offense. When any person solicits votes or undertakes any propaganda on the day of election for or against any candidate of any political party within the polling place or within. Sige, Attorney Mac. At kukunan natin ang paglilinaw dyan ng COMELEC. Ayan. Kumbachero, gusto lang nating magpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni DJ Richard. Oo nga, nagulat ako nung malaman ko yun kahapon. Oo. Sa pamilya po, mga sa asawa, anak at mga kamag-anak at mga kaibigan, si DJ Richard, dati pong kilalang Richard Steele, naging, sa DM 95.5 DWDM, naging Richard Bacal, at naging DJ Richard sa DCMM. Ngayon sa Double B ba anong naging tawag sa kanya? DJ Richard din. DJ Richard din. Siya po'y pumanaw na. Nakakabigla, no? Yung mga sunod-sunod na to. Nung isang araw naman, si Dr. Sergi Santos, ang bata din. Bata rin, 50 anyos. 50 anyos ng New Era General Hospital, ano? Mga may kinalaman po sa puso. Sa puso, kumbachero. Kaya ang puso natin talagang dapat maalagaan lagi, ano. Totoo yan. Puso, saka yung kalusugan, hypertension, ang daming na high blood ngayon. Mainit ang ulo. Ako lang, mainit ang ulo ko dito. Bakit? Sa card na to, yung dahil ba sa high blood ba yan o mataas sa sugar? Pareho. Mataas ang shoes, tapos hininaan mo pa aircon dito. Naka-jacket pa naman ako. Kaya mainit ulo ko Ayun, muli po nakikiramay tayo sa mga naulila po. Una nitong si DJ Richard at sa mga naulila ni Dr. Sergi Santos. Sandali po lamang. Pangunahing balita sa showbiz. Andito na si Marley Alino. Sino ba tong actor politician na hirap ang mga cameraman para mabigyan siya ng magandang anggulo, magandang produkto? Alamin natin ang balita sa ating showbiz legend, Tita Marley Alino. Magandang morning, Marley! Magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Mainit ang ulo. Nako, yun ang sakto ring nararamdaman ni actor-politician kapag hindi maganda ang kuha sa kanya ng cameraman. Well, tumatagal ang interview o mga pagkuha ng mga shoot dito sa actor na ito dahil maanggulo siya. Ayaw niya ng ganyang anggulo, ayaw niya ng ganito dahil pangit siya. Kailangan pag nag-interview din sa kanya, yung camera, bago mag-shoot o bago ituloy-tuloy ang pag-interview sa kanya o yung kuha sa kanya, titignan na muna yung mabuti ang produkto. Titignan niya kung maganda siya, pogi ba siya, pangit siya, o higit sa lahat, kung mataba siya. Pag mataba siya at hindi siya kagandahang lalaki doon sa camera, uulitin uli. Iyon. Mataba ba talaga yan? Medyo, pero in denial siya na hindi siya masyoba. Pero, politiko kamo? Actor politician. Anong position ngayon? Anong position? Abay, mataas siyempre. Mataas. Congressman? Congressman? Mas mataas doon. Senador? Senador? Tapos, aga-aga ko yan, Tapos, kapag hindi maganda ang kuha sa kanya, uulitin yun. Ayun. Ganon kaya. From the top. Pangit Kaya ginagawa niya bago pag-upo niyan, kailangan makita na muna niya yung produkto na okay ako rito. Maanggulo siya. Ayaw niya ng kaya nga hirap sa kanya yung mga cameraman. Halimbawa, hindi maganda siya sa angulo, papalitan na naman yung eksena. Pero alam mo, Marley, hindi lang sa kanya hindi lang siguro sa kanya. Marami tayong nababalitaan na very conscious sa mga angle. Ito, grabe ang pagka-conscious nito. Yung iba, okay na. Halimbawa, okay na to. Sige, titingnan. Siya hindi. Pagkapangit, teka muna, palitan lalo sa babae, kumbachero. Lalo sa babae, may mga angulo. Ay, may kilala nga akong ilaw lang Meron akong kilala, ilaw lang nang bato ng kwan
Sa ilaw lang Artista yan. ba yan artista ba yan o broadcaster? Eto na nga, yung babaeng yun. Yung babaeng yun na sinasabi mong ilaw lang, nagalit na. Taray siya ng taray. Minsan aalis sila, sakay sila ng sasakyan, di ba? Nagagalit siya sa driver. Dahil hindi daw alam yung lugar. Pareho yung babaeng sinasabi mo. Dahil iniwanan siya ng driver. Sa gitna ng daan. Sino to? Clue sa babae. Clue. Teka, yung driver, bumaba ng sasakyan. Iniwan ito siya nito si celebrity nito na sinasabi nyo nga dyan na napangitan sa King of Law ng bato na. Di ba yan yun? Ito rin yung nang iwan doon sa driver. Paano mo na nalaman na siya yung pinag-uusapan namin? Ramdam ko At alam ko yung kwentong yun Clue! Alam ko yung kwentong yun Clue doon sa babae. Sino yung babaeng iniwanan? Niwanan? Itago natin siya. May kaapelido siyang isang babae na singer na kailan lang ay na-interview ko sa aking vlog na Morley Alinio, ito ang tundo. Hanapin pa namin ngayon yan. Sige. May letter A sa kanyang pangalan. May letter A. Tapos? May letter S. Artista yan? O hindi? Hindi, celebrity to. Broadcaster? Broadcaster. Yun. Saan siya ngayon? Anong channel? Ang hirap Anong channel siya ngayon? Nandoon pa rin siya sa mother studio niya, pakonti-konti lang pero hindi na siya regular katulad sa dati. Lipat-lipat na siya ngayon. Matindi pala yan. Nahuhulaan ko na yung blind item. Nahulaan ba? Yung nahulaan na ba kung sino itong pinahuhulaan ko namang politician? Ano ba alias niyan? Takot ito sa misis parang mayroon tong pag ito minsan Saudi yan, Saudi with mahal na mahal siya ng mga taga Saudi with love. Ganon. Si kung ba yan? Si Bato? Kasi si Bato ba yan? Kasi si Bato napanood ko minsan sa si Bato na actor politician, marami na itong acting trophy. Talaga. May bigote ba yan? Kulang na lang pangalanan, ganon. Sabihin mo na para naman tayo mahirapan. Huwag ka! Basta, yun na yun. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Sa sports, giniba ng Team Pilipinas ang Chinese Taipei sa sa second round ng 2024 AFC Women's Olympic Qualifying Tournament sa Perth, Australia. Hindi naawat ang pag-arriba ni Sarina Bolden para biguin ng Philippine Women's National Football Team ang katunggali sa score na 4-1. Nagtarak si Bolden ng panablang puntos para sa Pilipinas sa 54th minute mula sa penalty spot at muling pumuntos sa 82nd minute para selyuhan ng panalo. Sunod na hamunin ng Pilipinas ang Australia sa linggo. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Uy, si Doc Helen Tan pala pupunta sa Sitio Angelo, Cumbachero. Tuloy sa siya. Umiray, yung pinag-usapan natin, yung mahirap puntahan. Pupuntahan niya mismo ngayon at ng personally makita niyo siguro yung damage. Mag-iingat kayo, doktora, ha? Oo, mahirap puntahan yung lugar totoo. At speaking of Quezon, alam mo Quezon Cumbachero, ang daming pangisdaan diyan. Hindi na nga lang natin na itanong kahapon pero sa totoong buhay ito pong hatchery diyan sa Quezon.
ang isa sa mga pinagbubuhusan ng atensyon dyan. At magandang balita dahil ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos ay bubuhusan ng pondo ang agri-fishery sector. Kaya pala gano'n. Dahil ilang dekada na raw napabayaan ito pong sektor na ito. Kaya't kung di nyo napapansin, nag-i-import pa nga tayo ng isda, kahiya-hiya. Kahiya-hiya. Ang Pilipinas napapaligiran ng tubig. Tapos mag-aangkat tayo ng isda. Ang sabi po ni Pangulong Marcos, kailangang sumailalim ang sektor na ito sa agarang modernization and mechanization. At sinisiyasat din daw po ng DA ang mga kung saan pwedeng mag-improve. Kaya ang plano daw po next year, 2024, ay maglaan ng 92.4 billion. Laki, no? Talagang sakalam to. Talaga. Para sa fishery sector, agri-fishery sector, modernization po ito. Ngayong taon pala na to may 4.73 billion. Next year ay 92.4 billion. Ayan, siguro marami na tayong hindi na tayo mag-aangkat ng ano ba mga isda na galunggong. Kahiyahiyang hindi ba? Sariling isda natin na pinasikat pa natin dito sa Pilipinas pinag-awayan pa nga yan sa eleksyon di ba? Ang galunggong, ang galunggong. Mura na ang galunggong. Pero tumataas ng pagkataas-taas. At inaangkat pa natin. Thank you. Sige, magkaalaman dyan nang umasenso naman tayo kahit pa paano. Oras po natin ay PCSO General Manager Mel Robles. Magandang morning po sa inyo. Kailan nyo po ba ibibigay yung nag-meeting na sila kahapon ni Antonio Failon ngayon Mendoza? Yun yung nasunugan ng ticket na plancha. Na iniutos ng Korte Suprema na ibigay ang panalo. Ibigay niya yung panalo. Hinahanapan pa yata yung official na documents galing sa Supreme Court. Kung yun na lang ang kulang, mga taga Supreme Court, padalan nyo na yung PCSO. Padalan nyo na at matindi na ho ang karamdaman ni Ginoong Antonio Failon Mendoza. Dati maganda katawan nito, inabot na ng matinding stress, kaya tumaas ang sugar, nagkaroon na ng mga sakit. Baka sa katagal-tagalan nito maratay na sa banig ng karamdaman. Hindi na niya pakikinabangan yung kanyang napanalunan. Ayan, ngayon na sana mga taga Supreme Court, padalan nyo na po ng kopya yung PCSO, yung yung with finality, ano tawag niyan kumpachero, entry of judgment, at nang maibigay na kay Antonio Failon ngayon ang kanyang pera. 12 minutes, Engineer Tony Nangal, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. This time check is... Ay! Baka gusto niyo nang tama-tama ngayon yung mga mahaba-haba itong pagkakataon para magpalit ng bakasyon. Bubong. Baka kasi meron kayong bubong na dapat ng palitan dyan. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. At baka naman gusto nyong ibiyahe ngayon, isama sa biyahe, pangit pala ibiyahe. Parang ibang dating nun Ibang dating, ibiyahe na yan. Ibiyahe na yan. Parang may... General, bibiyahe ko na ba to? Yes, ibiyahe mo na yan. One-way ticket lang, ha? Baka gusto nyo pong bumiyahe kasama ang barkada o pamilya, andito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama ng maramihan ng pamilya at barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, di ba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED headlights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Gusto nyo bang mag-test drive? Punta lang sa mga Cherry Auto dealership at nang makatikim naman kayo ng Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid o kaya magtungo sa kanilang website ang cherryauto.ph. Ayos! Ang
nandito na siya, si Tito Boy. Tito Boy! Tito Boy, nasaan ka ba, Tito Boy? Nasaan ka sa Maynila, Tito Boy? Anthony, Jerry, marami na rin magtungo sa mga lalawigan ng Cagayan dahil na rin sa mga batang walang pasok. Dahil nga sa barangay at SK election sa Lunes at undas sa Biyerkules dito sa Florida Bus Terminal sa SOC sa Lacson, Sampaloc. Marami nang nagtutungo sa kanilang mga probinsya ang nakapag-pareserve na dahil sa fully book na ang October 28 at 29 araw na Sabado at Linggo. Ayon kay Frederick Taaka, ang dispatcher ng terminal ng Florida, inaasa nila na dadagsain ng mga pasero mamayang hapon dahil nakapag-pareserve na ang mga magbibiyahe sa Florida ba? Saan ba mga biyahe niyan, Boy? At Cagayan, dito sa may Isabela, may Norte. at may biyahe ng Apari, Cagayan. Uy, dalayo. Dalayo at nasa 12 oras ang pagkakalaki ng biyahe. So, sa biyahe naman, punta sa DOTR, may mga taga-LTO ang nag-inspeksyon ng mga bus na biyahe. Inaanap ayon kay John Christian Adesola ng LTO, inaalam nila yung worthiness ng bawat bus ng Florida na bibiyahe patungo sa lalawigan ng Cagayan, gaya ng Apari, Tubigaraw, na sumasakay mga pasahero dito sa area ng Florida Master sa LC Street sa Sampaloc, Maynila. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, Fisheries, ito si Medyo Sales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Oy, Secretary Benhur Abalos. 2 minuto na lang pala. Alas 8 na. Kabilis ng oras. Bilis ng oras. Secretary, hambalusin. Tayo'y papunta na sa long weekend. Ayan, hambalusin mo na, Secretary, yung mga salbahing barangay chairman dyan at iba pang mga local officials na ginagamit pa lang yung AIX, kumbachero. Sabi daw, hindi ili-release yung AIX pag hindi ako nanalo, ha? Ganon. Ginagamit ng mga ibang incumbent barangay chairman. Pambira. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. I-release po yan pag may pondo. Galing po yan sa DSWD at hindi po yan galing sa Pag pinagbabantaan kayong ganyan ng inyong kapitan, lalo nyo siyang wag iboto. Mismo. Sandali po lamang, 2 minutes before 8 o'clock.